Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakita nyo na to? Meron pong nilabas na litrato itong Senado, itong Senate of the Philippines, ang tatayo pong korte dito sa impeachment trial ni Inday Lustay Sara Duterte. Ayan na, ready na ka-coffee. Nirearrange na ito yung kanilang session hall. Nirearrange na po yan na ready na para sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ang paglilinaw ni Senate President Francis Escudero, inutos niya raw po yan, i-rearrange na yan. Ito po ay isang mock setup ng session hall in preparation for an impeachment trial. Siyempre, ang mga tao, kanya-kanyang interpretasyon yan. Bakit napaaga, di ba? Supposedly, June pa yan eh. Di ba? Sabi nila, June pa magsasagawa ng hearing ng impeachment trial. Pero marami na pong nangyari. May mga tumakbo na po ng Korte Suprema para kunin yung ano ba talaga ang ibig sabihin ng forthwith na agad-agad ba dapat ay mag-conduct ng hearing. Naka-break ang Senado. May mga sumulat din po sa opisina ni Senate President Chis Escudero, particular po si Senator Kiko Pimentel, at ang gusto niya, Coco Pimentel, na simulan na itong pagdinig o itong impeachment trial kay Sara Duterte. Meron pa ka-coffee, ang bayan muna sila, Nery Colmenares, sumulat na rin po sila at gusto nila agad-agad na magsimula na po itong impeachment trial. Siguro, isa sa dahilan yan, kasi masyadong maaga namang preparation yan. Kaya pinaayos na po yan, pinarearrange na po yung session hall na yan kung saan magaganap po ang impeachment trial. Mabilis lang naman i-disassemble yan. Mabilis lang din gawin yan kasi ano lang naman to eh. Itong mga mesa na to, movable lang yan ka-coffee. Ito po ay mock-up lang ito. Kumbaga ito yung magiging itsura ng session hall ng Senado once na magsimula na po itong impeachment trial. The Senate Chief clarified that they are adhering to their original timetable and the setup is merely a preparatory measure. So, sa mga nagsasabi, actually hati talaga ka-coffee ang opinion ng taong bayan dito. Even yung mga legal experts, hati din ang kanilang opinion kung anong ibig sabihin dyan sa forthwith na yan kasi nakabakasyon na ang Senado. Pero naninindigan po si Senate President Chis Escudero na mag-i-stick sila doon sa kanilang timeline, which is yun nga, pag nag-resume po ang kanilang sesyon sa Hunyo pa yan, ka-coffee, sa June 2 pa po. And then after SONA, di ba, kung inyong matatandaan noon, binalitan after SONA pa, magaganap yung trial na yan. Pero masyadong matagal yan. Marami na pong naiinip dyan. Pero sabi naman ni Escudero, yan po ipinaghahandaan nila. Ito po ay preparatory measure para sa impeachment trial. Sige, hintayin natin. Korte Suprema naman na magdidesisyon yan. Kung ano yung sasabihin ng Korte Suprema, syempre ang Senado, they have to adhere. Kung ano yung sasabihin ng Korte, sabihin ng Korte Suprema, Senate, kasi pinagkomento na sila dyan, di ba? Simulan nyo na yan agad-agad. Mag-convene na agad sila. Di ba? Para dinggin na agad yan. Kaya ano din ito, ka-coffee. Kabilang kampo, syempre yung prosecution, yung House of Representatives, tatayo silang prosecution, di ba? Sila yung mga prosecutor dyan sa hearing na yan. And then sila Sara Duterte, kanya-kanyang diskarte na rin yan. Gumagawa na yan ng kanilang mga ebidensya, ng kanilang argumento. Kaya nga, yung pagpa-file kahapon nila Sara at ng isang araw ng mga Davao lawyers, nakikita siguro nila, wala silang kakamutin once na mag-proceed na yung impeachment trial. Kaya tumakbo sila ng Korte Suprema para ideklara na void itong impeachment complaint, itong fourth impeachment complaint. Void daw po yan dahil may mga hindi dinaanan na tamang proseso. Di ba? Naduwag. Kasi, very confident sila. Inosente daw si Sara Walang mangyayari Yan ang pinapanindigan nila Pero siguro, na-realize nila, teka, dihado tayo. Kailangan daanin natin sa technicalities yan. Takbo sila ng Korte Suprema. But again, hantayin natin ang magiging resulta ng Korte dyan. Ano man ang decision, we have to respect that. Anyway, si Chis Escudero, siyempre, pinipressure siya ngayon. Alam nyo naman yan ka-coffee, pinipressure si Chis Escudero. Kasi yung bola nasa kanya. Diba? Kasi sinabi din naman ni PBBM noon, mag-request lang yang Senado, si Senate President Chis Escudero na gusto nila magkaroon ng special session, ibibigay naman po yan ng Presidente. So ang bola nandito, kay Chis Escudero. Nasa kanya po ang bola. Pinipressure siya ngayon ng mga mambabatas. Ang problema ngayon, ka-coffee, binabalikan itong mga mambabatas. Kasi bakit kayo ngayon magmamadali, samantalang sa inyo pa lang, pinatulog nyo na yan ng 2 buwan. Diba? May punto din si Chis Escudero doon. Ang problema nga lang, ano yan, parang tunggalian ba yan ng 2 chamber ng Kongreso? Diba? Kawawa ang taong bayan dyan. Pero pakinggan natin ka-coffee yung argumento dito ni Chis Escudero. Ako, at some point, naniniwala ako sa argumento niya. Diba? Mas I'm buying his argument as compared doon sa nangyari sa Senate. Kasi kinall out din naman natin ang, as compared sa nangyari sa House.
Kasi kinall out din naman natin ang nangyari dyan sa House. Kasi pinatulog ni Reginald Velasco yan. 2 buwan sa kanila yan. Kaya hindi ka pwedeng maningil sa Senado na agad-agad yung aksyonan yan. Kasi ang sumbat nga sa'yo, kayo nga eh. Diyan sa HOR, pinatulog nyo yan eh. 2 buwan yan nakabinbin dyan eh. Tapos kayo ngayon magmamadali, di ba? Yung ganyang argumento. Hindi mo rin siya masisisi dyan. Pero yun nga, kawawa din ang taong bayan dyan. Pakinggan natin itong statement na ito ni Chis Escudero ha, patungkol po dito sa bagay na yan. Lagyan ko lang ng volume. Sir, ang bayan muna headed by former Congressman Nery Colmenares, today may sasubmit na position paper sa inyong office, also seeking or asking Senate to immediately convene as impeachment court. So ngayon ba parang tumitindi na yung pressure sa inyo na si Nery bilang ano? Bayan muna. Position paper ng bayan muna, sir. Well, tatanggapin namin yun. I-refer ko yun sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Nery. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately ha. Pero 2 buwang inupuan yan ng mga congressman. 2 buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ang interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga nato na, ay lumampas pa ng 2 buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung 3 impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nire-refer. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay wait lang, hold muna natin. May punto si Chis Escudero dyan, ka-coffee. Yun nga, kasi nagsisingilan. Tama nga naman. Kaya may mali talaga dyan ng House eh. May mali din sila dyan eh. Bagamat sinorpresa nila tayo sa 215 votes ng mga mambabatas no, na bumoto para ma-convict yung si Sara Duterte o ma-impeach yung si Sara Duterte. Not ma-convict kasi sa Senado yan. Ma-impeach siya dyan. May mali din sila dyan kasi pinatulog din nila. At malinaw naman doon sa kanilang polisiya na dapat po immediately. Alam naman natin ibig sabihin ng immediately. Agad-agad i-refer yan sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. Ang problema nga kasi pinatulog ni SecGen, Secretary General Reginald Velasco. So, sinusumbot sa kanila ngayon yan. May punto din si Escudero dyan. Diba? Tapos ngayon, yun, nagkakagulo na nga sa definition of forthwith. Marami na pong nagbigay ng kanilang mga definition dyan. Ang ibig sabihin din daw niyan ay immediately. Ang ibig sabihin daw niyan ay agad-agad. Pero yun nga, naninindigan. Matigas din itong si Escudero eh. Naninindigan siya. Ito yung timeline namin and these schedules will be followed according to the Senate rules. Yun ang pinapanindigan dyan ni Escudero. So wala tayo talagang aasahan. And isang factor pa dyan ka-coffee, yung lagi din natin sinasabi, ongoing kasi yung campaign ng mga senatoriables natin. And marami po re-electionist. So syempre, consensus naman yan, magkakasundo-sundo yan, yung mga miyembro ng Senado, madaliin ba natin yan? Kasi kung will nila talaga, mahanapan nila ng justification yan. Kung totoo lang ka-coffee, kung hindi eleksyon, mahanapan nila ng justification yan. Gagawan nila ng paraan yan para makapag-convince sila at mag-proceed na sila dito sa impeachment trial. Yun nga lang din kasi election period, di ba? Nangangampanya mga senador, ang sinasabi naman din nila, lugi sila kasi marami po sa kanilang mga kandidato nag-iikot na, lugi sila, yun yung kanilang term, di ba? Which is hindi nga dapat dahil mandato nga ng constitution yan. So, wala tayong magagawa. Di ba? Hintay talaga tayo ka-coffee, pero at least kahit papano, may mga initial preparations ang ginagawa itong Senado, halimbawa yung mock-up ng kanilang setup, kahit papano, malaking bagay na po yan. Sige, dugtong pa natin ito na sinasabi ni Senate President Chis Escudero. Hindi nagmamadali. Kaugnay sa kanila 3 impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nire-refer. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali? Kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court ng walang sesyon ng Senado. Pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera
yung kanilang mga suggestion. Last na lang, sir. Kasama doon sa kanilang position paper, yung gamitin nyo na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19 Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yun at isa yun sa pinag-aaralan namin. Commercial. Wait lang, ads muna ka-coffee. Saglit lang ito. Isa yun sa pinag-aaralan namin. Dahil pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Good point. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yan sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So i-consider na po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ng Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampa ng impeachment, sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitignan lamang. Okay, agree. One, si Chis Escudero matalino. Alam niyo naman yan, ka-coffee, no? Abogado. Alam niya yung pasikot-sikot dyan. Kaya hindi siya nape-pressure. Agree. Definitely hindi naman dapat siya ma-pressure dyan. Kasi alam niya yung kanyang trabaho. Matalino to si Chis Escudero eh. Hindi mo siya madidiktahan. Which is pabor din naman, ka-coffee, na at least makukuha natin yung fair decision dito sa impeachment trial na ito. Kasi pag alam mo naman kasi yung Senate President ka, halimbawa kung Senate President si Bato de la Rosa, alam mo naman kung kanino yung leaning ni Bato at alam mo naman na hindi siya magiging impartial dyan sa gagawing impeachment. In fairness, okay naman to si Chis Escudero. Ang problema lang talaga natin dito, ka-coffee, yung timeline. So wala tayong magagawa dyan dahil kanila yan, jurisdiction nila yan. Even yung mga legal experts na nagsasabi na ang Korte Suprema, wala silang jurisdiction dito sa impeachment trial na yan dahil solely sa Senado po yan. So wala tayong magagawa dyan. Kung ano sasabihin ni Chis Escudero, kumbaga yan ang Biblia. Diba? Kailangan natin sundin. Nakapako sa kanila yan. Hindi ko alam kung paanong estilo ang gagawin dyan ng mga pro-impeachment para mapabilis yung pagdinig na yan. Pero sa basa-basa ko dito kay Chis Escudero, the way siya sumagot sa interviews ng media, mukhang maninindigan talaga siya na susundin namin kung ano yung rules namin. At the end of the day, sila din naman ang sisingilin dyan. Diba? Sa kanila din naman magre-reflect yan. Pero yun nga, yun ang current situation natin. Maghihintay talaga tayo hanggang ma-convene yung impeachment court na yan once na mag-resume sila ng kanilang session sa Hunyo. So, antabayanan muna natin yan. Ang commitment naman, anong pwede natin asahan dyan? Ang commitment naman ni Senate President Escudero, which is maganda rin naman, hindi niya papakinggan yung mga pro, hindi niya rin papakinggan yung mga anti. So, ang titingnan nila dyan, yung merit ng mga argumento, yung merit ng mga ebidensya na ipipresenta ng both sides once na mag-proceed yung impeachment trial. Yun na lang siguro, ka-coffee, yun na lang ang panghawakan natin na magiging patas itong Senado para yung desisyon makuha talaga. Kung ano yung nararapat na desisyon at kung ano yung tamang desisyon, makukonvict ba si Sara o hindi, maibibigay ng Senado. Kasi sisingilin sila ng taong bayan kapag hindi sila naging patas sa kanilang magiging desisyon. Wala tayong magagawa, ka-coffee. Yan yung sitwasyon ngayon. So, hintay talaga tayo hanggang Hunyo, ka-coffee, unless may magic na may mangyari, no? At mapabilis yan. O sige, komento po ang inyong mga opinion, ang inyong mga reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, at di pa po naka-like sa Facebook page natin ng ka-coffee, please like and follow na lang ka-coffee. Mga nasa YouTube naman, click lang po ng subscribe dyan sa baba and hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y magpapaalam muna, ka-coffee. See you sa ating next video. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.